Today mga katipsi, magluluto tayo ng crispy porchetta. Dahil malapit na ang New Year, syempre para maisama nyo sa listahan ng inyong handaan. Gagawin natin super crunchy at super juicy. Gagawin din natin yan na madalian pero nakatataka because cooking doesn't have to be hard, it's just have to be delicious. Let's go! Ito na yung pork belly natin mga katipsi at medyo malaki itong gagawin nating porchetta. Pat-dry lang muna natin para medyo mabawasan yung tubig niyan kasi medyo frozen pa to na kinuha natin sa fridge. Then iba-butterfly cut natin to. Pero ang gagawin ko is mula sa gitna ko hihiwain mga katipsi para madali nating i-roll mamaya. Yung ibang style kasi ng pag-butterfly mga katipsi is sa dulo sinisimulan. Ginawa na rin natin yun before. Pwede din naman yun. Kung gusto nyo yung doble yung roll ng porchetta, ganun yung gawin nyo. Simulan nyo sa dulo yung pag-butterfly. Pero for today's dish, yung other way ng pag-butterfly yung gagawin natin. So ayan nga, hiniwa lang natin sa gitna, tapos binutterfly na natin yung left and right. Makikita nyo mamaya kung bakit mas madali itong ganitong style. After natin ma-butterfly mga katipsi, lalagyan na natin yan ng mga pampalasa. Syempre, salt. Ikalat lang natin sa lahat ng part. And then, ground black pepper. Ganun lang din. Kalat lang din natin, lagyan natin lahat ng part ng pork. Ang porchetta mga katipsi, sky is the limit yan kahit anong gusto nyong ilagay ng mga seasoning at mga ricado. Iba't ibang flavor yung pwede nyo makreate sa porchetta. Itong gagawin natin is yung simpleng medyo Italian flavor ng konti. Tapos mag-mince lang tayo dito ng garlic at ikakalat din natin yan dito sa ating pork belly. Another aromatics is itong fresh sage. Kung wala kayong mabilhan nito mga tipsy, kahit hindi nyo nalagyan. Pero since available dito sa atin, syempre lalagyan natin yan para mas mabango. Sunod natin itong fresh thyme. Hiwain lang din natin ng maliliit. Kung wala kayong mabilhang fresh mga katipsi, pwede yung dry. Pwede ding idagdag dyan yung rosemary, pero wala ako nabilhang fresh kaya hindi ko nalalagyan. Kasi yung version natin today is puro fresh lang ilalagay natin. I-rub lang natin itong mga aromatics at i-distribute natin evenly sa lahat ng part ng pork. Next mga katipsi, para medyo cheesy yung flavor natin is lalagyan natin yung Parmesan cheese. Pero kahit ano namang cheese na preferred nyo is pwede. At may nabilhan ako dito na naka-grate na and medyo may nakasama na rin ibang flavor kaya ito yung ilalagay natin. Kung buo yung mabibili nyo, kayo nang bahala mag-grate nyan dito sa ating pork. Pero wag masyadong madami mga katipsi kasi baka masyado namang umalat. At after natin malagay yung mga ingredients mga katipsi, itatakip na natin itong laman ng pork. So ibabalik lang natin yung binutterfly cut natin. Kaya nasa loob na ng baboy yung flavor. At yung dito naman sa ibabaw, lalagyan din natin ng pampalasa which is salt at ground black pepper. Next mga katipsi, dito din sa ibabaw ng laman, lalagyan natin ng maraming Italian parsley. Ito yung parsley na mahahaba na yung dahon. Meron tayong nabibilhan nito kahit sa palengke lang. Damihan natin syempre para mas masarap. And lalagyan din natin yan ng green onions, pampadagdag ng aroma. At ganun lang kasimple ang mga ricado natin mga katipsi. Ngayon itatali na natin to gamit itong kitchen twine. Medyo mahirap itali ito kaya ganito yung technique na gagawin natin. Simpleng tali lang yung gagawin natin, hindi na natin kailangan pabonggahin to. So gumupit ka lang ng tamang sukat ng kitchen twine, tapos una nating itatali dito sa gitna. Syempre hindi naman sisiksik automatic yung nilagay natin dyan sa ibabaw. Kaya ipupush natin yan habang tinatali para sumiksik dun sa gitna. Then ibuhol lang natin ng 2 beses para matibay. And then itatali na natin yan from the middle hanggang dun sa dulo. Ng mga 2 to 3 inches yung layo. Konting tiyaga at pasensya lang mga katipsi. Dahil lang may tiyaga, may porchetta mamaya. Natali na natin lahat mga katipsi. Ngayon, syempre putulin lang natin yan ng mga sobrang tali dyan. At ayan, iluto na natin to dito sa ating baking pan. As usual na ginagawa natin, lalagyan natin yan ng foil. Syempre para madaling linisin. Tapos, papatong natin yan dito sa ating rack para yung mantikang lalabas mamaya is mapupunta sa ilalim. Pat dry pa natin yan to make sure na dry yung skin at maalis pa yung mga dumikit dyan na mga seasoning para hindi siya umitim, hindi pumangit yung kulay. Tapos, preheat na natin tong oven sa 350 Fahrenheit at oorasan natin yan ng 3 hours. Ipasok na natin yan sa oven and then maghihintay lang tayo ng 3 oras. Itong porchetta kasi mga katipsi, para din lechon yan. Syempre masarap yan yung may sausawan. Pero ngayon, simpleng sausawan lang gagamitin natin. Baka gagawa lang ako ng sukat na may toyo. O kaya yung Mang Tomas. Depende na maya, bahala na. Pero kung sausawan lang naman ang usapan mga katipsi, may isa akong namimiss. Ang aming paborito sa Team Canlas TV.
siksik sa Ricardo. Sigurado sa pagkain mapaparami kayo. Ang Namprick! Sa ngayon, available na yan sa Shopee, dyan pa lang sa Pilipinas. Hopefully, someday, makarating yan sa ibang bansa. Kaya yung mga nandiyan sa Pilipinas, yung mga OFW natin na uuwi, bumili na kayo, umorder na kayo, para siguradong masarap ang kainan. Namprick number 1! Tara, i-check na natin itong niluluto natin. At ayan nga mga katipsi, after 3 oras na paghihintay, kung makikita nyo ang ganda na ng kulay, crispy na agad yung ating porketa. Pero hindi pa dyan nagtatapos, mas pakikrispihin pa natin yan at mas pagagandahin pa natin yung kulay. Kaya ahunin lang natin yan tapos papalamigin natin ng mga 10 to 15 minutes. At kung mapapansin nyo, nag-dry yung skin kaya papahira natin yan ng mantika bago natin ibalik uli sa oven. Ito yung isang way para mas maging crispy pa yung balat ng pork belly mga katipsi. This time, isiset na natin tong oven sa mas mataas na temperature, which is 425 degrees Fahrenheit, at iluluto natin yan for another 20 minutes. 20 minutes lang mga katipsi, no? Kasi baka masunog naman. Ayan na nga, after 20 minutes, kung makikita nyo mga katipsi, mas naging golden brown na yung kulay niya. Napakabango, napakaganda ng resulta. Alamin na natin kung crispy ba talaga, kaya ASMR in 3, 2, 1... Ay mga katipsi, luto na tong crispy porketa natin. Check natin kung crispy ba to. Tikman natin. Ayan o. Sobrang crispy. Sobrang juicy mga katipsi. Ayan, lumalabas yung juice. Ah, masarap. Medyo cheesy yung flavor. Masarap to. Samahan ng kanin. Kaya tara, kain tayo. Boom! Ayan. Mga katipsi, tinikman ko siya, masarap, malasa, kaya hindi na ako gumawa ng sausawan. Pero kung may namprick! Siyempre, from Team Canlas TV, sigurado yun ang ihalo natin dito. Kaya tara, tikman na natin to. Let's go! Kunin ko na tong isa dito. Ito yung juicy dyan part eh. Teka mga tipsi, mainit kasi, kaya hindi ko mahawakan eh. Ganun ang hinihiwa natin. Ayan o. Woo! Laglag, teka. Oh, juicy ang mga tips yan. Teka, diretso na natin yung sa kanin. Yung tali, hindi ko na muna tinanggal para pag hiniwa natin, hindi masyado kasing crispy, baka magwatak-watak eh. So, tanggalin na lang natin yung habang kinakain natin. Ang init mga tips eh, teka. Tatanggalin ko lang yung tali. Mga tips, tara, kain tayo. Crispy, porketa. Masarap. Mambot. Sarap. Lasahan ko yung parmesan cheese na nilagay natin. Tamang-tama lang kasi pag masyadong maraming cheese, may na tendency umaalat, di ba? Ito, sakto lang kaya tamang-tama lang kasi yung amount na nilagay natin kaya may pagka-cheesy flavor na sakto. Saka lambot ng balat. Mga katipsi, isa ko lang ngayon kasi home alone ako dito ngayon sa bahay. Sila mama kasi nasa New Orleans, doon sila nagpasko kasama sa kapatid ko. Hindi ako nakasama kasi bago lang ako sa work, so ayoko namang magbakasyon agad, bago-bago ko pa lang. At itong niluto natin, hindi na umabot sa Pasko. Kaya belated Merry Christmas na lang sa inyo mga katipsi. Ito yung pwede nyo ihanda sa bagong taon. Ayan, crispy porketa. Ang porketa naman kasi mga katipsi, kahit anong ilagay mo dyan, okay lang eh. It's up to you kung ano yung mga ilalagay mo dyan. Kung may oras lang ako, sana lalagyan ko sa ng sisig eh. Kaso wala akong time kasi may pasok pa ako eh. Kaya hindi na ako nakapag-ihaw. Medyo mahaba yung proseso. Kaya ito na lang. Yung simpleng Ricardo nilagay natin. Yung mga nilagay natin, sage, rosemary,
Kahit dry lang mga katipsi ilagay nyo, okay lang. Kung walang gano'n, ibang seasoning, pwede naman. Pero I suggest, lagyan nyo ng konting cheese sa loob para mas masarap. Ayan. At saka yung parsley, damihan nyo. Para, ito, ang sarap talaga ng lasa. May pagka Italiano. Kompro. Masyadong madami ito mga katipsi. Ayaw kong masayang kasi isa ko lang dito. Kaya itatabi ko itong isa. Dadalhin ko sa work. Ibibigay ko dun sa isang kasama kong work. Si Ryan. Shoutout Ryan. If you're watching. Kaso ano siya, Black American siya. So hindi niya ako naintindihan mag-Tagalog. Pero yung asawa niya Filipina. Baka naintindihan ako. Ryan, shoutout to you. This is for you my friend. I hope you're gonna like it. Teka mga katipsi ha. Tatabi ko lang ito. Ayan mga katipsi. Nilagay ko dito sa foil. Bibigyan natin dun sa kasama ko sa work. Tapos ito naman, baon ko. Kasi papasok na ako sa work. Pero, syempre, tatabi ko muna to dahil kakainin pa natin yan. Let's go! Ayun no, mga katipsi, nilipat ko na dito sa plato. Tumutuloy yung mantika dun sa tantaran eh. Tapos mga katipsi, kumuha ako dito ng suang tuba na may mga sili. Ayan. Nabili natin yan, naka-ready na. Hindi ko na sasabihin ko anong brand. Kasi syempre, ang dapat nating biling sa usawan is Namprick na Nicolas TV. Kaya tuloy na natin ito, kainin natin. Gabang init-init pa to. Ayan mga katipsi. Dahil tapos na yung Pasko, ito yung handa nyo sa New Year. Talagang hindi kayo magsisisi. Masarap to. Kampiyon, soso ko sa suka. Masarap talaga yung lechon sa suka eh. Ay mga katipsi, hindi ko ito mauubos. Masyadong malaki to. Masyadong marami tapos isa ko lang. Sana hindi kayo naboboring kahit mag-isa ko lang mga katipsi. At malapit na yung bagong taon. Advance Happy New Year sa inyong lahat mga katipsi. Siguro ito na yung last video natin for this year. Kasi syempre alam ko busy na rin kayo. Baka hindi na rin kayo makanood for this year. Syempre holiday season, di ba? So gusto ko nang magpasalamat mga katipsi sa lahat ng sumuporta sa channel na to for 2023. Sana sa 2024 patuloy nyo pa rin supportahan din channel natin. Sobrang appreciated ko at naming lahat yung mga patuloy na nanonood at walang sawang sumusubaybay sa mga cooking show natin at good vibes. Thank you so much. Yahoo! Siyempre, magbabagong taon na. Dapat meron tayong goal, no? Nga ano ba yung haharapin natin next year, di ba? Ako, siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng blessing na dumating sa akin this 2023. And siguro ang may iwan ko lang sa inyo mga katipsi at gusto kong i-share, siguro, no? Habang kumakain tayo, na pwede nating baunin, no? Hanggang sa next year. Diba? At kung ginagawa nyo na ito ngayon is patuloy pa rin natin gawin sa susunod. Dito kasi sa bago kong trabaho na napasukan is malayo talaga siya dun sa expertise ko, no? Before. Kaya subo lang ako Kasi napasok ako ngayon sa healthcare. Ang talagang expertise ko is about sa mga computer, mga ganyan, sa business management, ganun. Pero nagpapasalamat ako kasi mayroon ako natutunong bagong skills and very fulfilling na trabaho. Alam niyo mga katipsi, ang isang natutunan ko sa work na to, kasi siyempre nasa healthcare ka, marami kaming mga nakakahalubilo yung mga matatanda. Ako medyo malapit ang loob sa mga matatanda. Itong tinatrabahuan ko ngayon, tuwing pupunta ako sa room nila, lahat ng room, may kanya-kanya kasi silang room. Parang bahay nila. Ganun. Nakikita ko doon yung may mga picture sila. Makikita mo doon yung matanda na sila, mga 90, 95, mga ganyan. Ganun ang katatanda. Pero nakakalakad pa rin naman sila. Kailangan mo lang talaga silang alalayan. Alam mga katipsi, may nakikita ko mga picture nila sa wall. Makikita mo doon yung bata pa sila, yung prom nila, yung birthday nila, yung kasal nila. Tapos ngayon matanda na sila. Ganun na sila. Yung iba naman doon may dementia. Siyempre yung may memory loss na. Ganun. Ang na-realize ko doon mga katipsi, tuwing tinitingnan ko yung mga pictures nila. Kasi may bawat isa sa kanila may kanya-kanyang story. Ang na-realize ko doon is napaka-iksi lang talaga ng buhay. Yeah. Kasi dati, yung itsura niya ngayon, makikita mo yung matanda yung itsura niya ngayon. Ang layo dun sa itsura niya dun sa picture. Pero masaya naman siya. Matanda na nga lang talaga siya. So, ang na-realize ko is, ang bilis ng panahon. Napakabilis ng buhay. Ngayon, di ba dati, bata lang tayo, naglalaro. Ngayon, di ba, adult, may mga problema na tayo. Ganyan. Teka, subo lang ako. Siguro ang masishare ko is appreciate natin yun ngayon. Kasi darating yung araw, tatandaan na rin tayo tulad nila. Hopefully, wala naman sa atin magkaroon din ng memory loss. So, kung ano yung nandyan, kung ano yung ngayon na meron tayo, appreciate natin yun. Huwag nating ikumpara yung mga sarili natin o yung kung anong meron tayo sa iba. Bakit siya may ganun? Bakit siya may ganyan? Bakit siya nakakapunta sa iba't ibang lugar? Bakit siya may magandang bahay? Siya may bago na namang sasakyan. Uy, siya meron na naman siyang award. Bakit ako wala? Huwag natin ikumpara yung mga sarili natin kasi may kanya-kanya tayong journey, may kanya-kanya tayong opportunity. Iba-iba yung plano ng universe o ng Diyos para sa atin. At yun nga yung masishare ko is appreciate natin kung ano yung nandyan sa harapan natin ngayon na biyayang binibigay sa atin ng Diyos. Minsan kasi ang nangyayari sa atin, share ko lang mga katipsi kasi syempre yung New Year, syempre
Hindi naman tayo puro luto lang di ba? Minsan maganda rin magkukwentuhan tayo ng medyo may saysay, di ba? Gusto ko lang i-share, feeling ko lang i-share kasi na-experience ko pag nakahalubilo ko yung mga matatanda, yung mga may sakit, ganun. Na-realize ko talaga na napakabilis talaga ng buhay. Akala mo lang matagal, pero napakadali lang talaga. One quick, 60 years old ka na, 70, 80, 90, matanda ka na, di ba? Yung youth mo, yung kabataan natin, wala na, lipas na. Kaya kung ano yung meron tayo ngayon na nandiyan dyan sa harap natin, ipagpasalamat natin, na-appreciate natin. Minsan kasi hanap tayo ng hanap sa malayo, di ba? Hindi mo alam na dyan sa harap mo yung kailangan mo, di ba? Parang pag nakatingin ka kasi sa malayo, wag ganyan, di ba? Pag dito ka nakatingin sa malapit, di ba, malinaw, malabo yung malayo. Pag nakatingin ka dun sa malayo, malabo yung malapit. Kaya siguro, tignan mo yung nasa paligid natin. Pagpasalamat natin yung partner mo, asawa mo, yung mga anak mo, yung mga kaibigan mo, mga magulang mo, na nandiyan pa sa'yo, appreciate mo yung lahat. Makasama mo sa trabaho ng mga okay. Ng mga nakakahalubilo mo sa araw-araw. Kasi may parte sila sa buhay mo kung ba't ganyan. Ayun lang siguro. Appreciate mo yung minsan kasi naiisip natin, akala natin wala nangyayari sa buhay natin. Hindi natin na-appreciate. Dati hindi tayo nakakabili ng spam. Ngayon nakakabili na tayo ng spam. Di ba? Di ba? Di ba dati parang yung mga mayaman lang nakakabili nun Ngayon, anytime pwede ka nang bumili, di ba? Ibig sabihin may improvement sa buhay natin. Dati ang ginagamit natin, bareta lang pang hugas ng plato, di ba? Yung ngayon, nakakagamit ka ng dishwashing liquid. Ngayon sa mga OFW natin, marami niyan. Siyempre, malayo sila sa pamilya, trabaho sila ng trabaho sa field na wala silang naiipon. Kaya may mga rare cases naman talaga na gano'n na wala kang maiipon. Pero minsan nakala mo lang, yun hindi mo alam. Yung anak mo pala, napagtapos mo na, di ba? Unti-unti. Minsan nakapagpatayo ka na pala ng bahay, di ba? Nakapundar ka na pala na kahit ganito lang, di ba? Kahit maliit lang, is meron, di ba? Appreciate natin yun. Wag mo titignan yung kapitbahay mo, mas malaki yung bahay niya sa akin. Huwag mong isipin yung importante. Meron kang na-achieve every day, every year, di ba? Tayo yung papasok ito, meron kang na-achieve. Yun ang importante ng mga tipsy. Tsaka, syempre, kung para ma-achieve natin yung mga pangarap natin, dapat magsikap tayo, di ba? Tsaka, appreciate natin yung mga trabaho natin. Huwag natin ikumpara yung mga trabaho natin dun sa... Teka lang mga tipsy Tubo lang uli ako. Baka sabihin nyo, si tata, kwento naman ng kwento. Tapos ayun nga, syempre, trabaho, no? Hanggat kaya magtrabaho ka para sa pamilya mo, syempre. Tapos, appreciate mo yung trabaho mo. Huwag mong ikukumpara yung trabaho mo sa iba na siya maganda ng trabaho niya, ako eto lang. Huwag mong nilalang ang trabaho mo kahit anong trabaho mo, karpentero, basurero, magtataho, tubero, engineer, doktor. Lahat yan may importanteng part sa society natin, di ba? Lahat yan importante, lahat yan mahalaga. Pag isa doon na wala, napipilay, okay? Yung society natin. Kaya appreciate mo kung ano yung trabaho mo. Sabi nga sa napanood ko si Simon Sinek. Sinek ba o Sinek? Sabi niya, your work doesn't define your worth. Ayan. So, appreciate mo kung ano yung trabaho mo as long as, di ba, nakapag-provide ka sa pamilya mo. Di ba? Because it's not what you do, di ba? It's what you bring home. As long as wala kang natatapakang tao, as long as marangal yung trabaho mo, dapat tinghala ka, di ba? Dapat kung naglakad ka, proud ka, di ba? Kasi pinapakain mo sa pamilya mo is sa tama. Don't compare, appreciate mo lang kung ano yung nasa sayo. Kung ano yung nandiyan na biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Tapos, sipag lang, ma-achieve mo rin yan, dahan-dahan. Sipag lang mga katipsi talaga ang sekreto, ma-achieve din natin yan unti-unti. Huwag mo madaliin, di ba? Dahan-dahan lang kasi pag minadali mo, mamaya, di ba? Mahirap na, pag natisod tayo, mahirap nang tumayo, di ba? Kasi pag masyado kang mabilis, kasi sabi nga sa kanta, di ba, dahan-dahan lang dahil baka sa paglakad mo pinto malagpasan, di ba? May opportunity, di ba? Kaya dahan-dahan lang, di ba? Unti-unti ma-achieve mo rin yan. Isa rin nga sa natutunan ko na talagang ina-apply ko rin ever since is yung kasabihan na slowly is the fastest way to get to where you want to be. Ayan. So dahan-dahan lang, unti-unti ma-achieve mo rin yan. Basta sipag lang, tuloy-tuloy lang. Yan, tapos siyempre alagaan din natin yung mga sarili natin at laging stay tipsy. Okay? Kahit ganito yung mga kinakain natin, minsan nakita nyo, hindi naman namin inuubos, di ba? Kasi nga stay tipsy sa pagkain, stay tipsy sa inumin, di ba? Ibig sabihin kasi ng stay tipsy mga katipsy, tama lang. Yung tamang busog ka, tamang nasarapan ka, yung inom mo, tamang nahihilo ka lang, ganun. Hindi ka nagpapakalango. Yun ang ibig sabihin ng stay tipsy. Kaya lagi ko sinasabi, stay tipsy lang. Kasi dati sa drinks yun di ba? Pero na-apply din yan sa mga pagkain, sa mga ginagawa natin, di ba? Balance lang, okay? Huwag kang magpapakabasag, huwag kang magpapakalango. Kaya sa pagkain namin, wala papasin nyo kahit sa Team Canlas, diba? Hindi naman namin inuubos yan Diba? Pero marami kami niluluto, malaki niluluto namin. Siyempre for presentation at saka para pang maramihan kapag halimbawa gusto nyong gayahin na iluto. Hindi talaga kami mukbanger mga katipsi, pero siyempre sa Pilipinas, basta pagkain yung content mo, mukbang na yung tawag. Ang mukbang kasi mga katipsi, nag-start sa Korea. Pag naghahain ka ng namakmak na pagkain, kailangan ubusin mo. Yun ang mukbang. Itong ginagawa natin dito is just a simply cooking show and good vibes. Kaya nakita nyo, hindi namin inuubos. Minsan may nagko-comment, hindi naman yun naubos. Kasi nga, stay tipsy lang tayo sa pagkain, hinay-hinay. Hindi namin pinopromote yung kumain ka ng baboy, kumain ka ng mga unhealthy food na lahat ng sobra masama. Kaya,
Stay tipsy. Hinahingay lang. Ayun lang siguro mga tipsy. Masyado na mahaba tong video natin. Baka maboring kayo. Ayun lang ang may iwan ko siguro sa New Year. Sana lahat kayong nanonood, patuloy kayong i-bless ng Panginoong Diyos. At laban lang, tuloy lang. Unti-unti yan. Ma-achieve nyo rin yung goal nyo. Ayan, huwag kayong hihinto. Ang natatalo lang is yung humihinto. And let's be contented to kung ano yung blessing na meron tayo. Dahil ang pinakamayamang tao yung kontento. Ayan, nandaan nyo mga tipsy. And mag-relax din kayo from time to time, di ba? Balance lang, no? Pag meron kayong time, mag-relax kayo. Pag-inuman kayo sa mga kaibigan nyo, di ba? Sa mga kumpare nyo. As long as hindi nyo pababayaan yung mga obligasyon nyo. At drink moderately. Siyempre, di ba? Yung kalusugan natin, kailangan nating alagaan yan kasi ang kalusugan ni kayamanan yan, mga tipsy. Okay? Okay lang magseryoso sa buhay, pero huwag kayo masyado seryoso sa buhay. Okay? Huwag nyo intindihin yung mga taong ayaw sa inyo. Huwag niyong intindihin yung mga taong hindi naman makakatulong sa pag-angat niya, di ba? Sa pag-unlad niya. Sabi, marami nagsasabi dyan, napapanood ko sa social media, surround yourself daw with yung mga businessman, di ba? Yung mga para maging ganun ka. Surround yourself daw ng mga tao na may mga pangarap. Surround yourself daw ng mga ganito, mga ganyan. Yeah, may point yun. Pero ako, mas naniniwala ako dun sa surround yourself with people who lights up their faces when they see you. Ayan. Yung mga tao na masaya kapag nakikita ka. Kasi surround yourself nga with big time people. Pag nakatalikod ka naman, di ba? Sasaksakin ka sa likod. Di ba? Tinatalikod ka. Kasi wala, puro business ang pinag-uusapan nyo. There's nothing wrong with it. Para sa akin kasi mas importante yung nagkakaroon ka ng mga taong loyal sa'yo. Yung taong mapagkakatiwalaan mo. Yung taong magiging kasanggamot para magiging kadugo mo na. Di ba? Kaysa dun sa napapaligiran ka ng mga taong mga big time. Pero pagtalikod mo, di ba? Backstabber, di ba? Wala kayong nabibuild na relationship, wala kayong nabibuild na friendship na malalim dahil plain business. There's nothing wrong with it. It's okay yun para sa akin. Walang problema doon. Pero mas naniniwala talaga ako na paligiran mo ang mga sarili mo ng mga taong masaya kapag nakikita ka. Ayan. Ayun lang naman mga tipsy. Hanggang dito na naman yung video natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo. And Happy New Year sa ating lahat. And belated Merry Christmas sa ating lahat. At Happy New Year. Naway lahat tayo mas lalong biyayaan ng Panginoon Diyos sa 2024. And always remember, stay tipsy lang. Teka, yung tubig ko. Salud!